Parang ayoko na ng baboy. O nagkataon lang. Paano, last week, nagluto ko ng mahigit sa 3 dishes at ngayon ko lang napansin, lahat pala ng to, walang karne. At ipapakita ko nga sa inyo yung top 3 sa mga dishes na yan. Umpisa natin dito sa sarsyadong pechay at itlog. Ang totoo niyan, tinamad lang talaga akong mag-grocery. Kaya kung ano man yun nandun sa ref, yun yung niluto ko. Konting pechay at itlog, tapos lagyan mo ng kamatis. Meron ka na yan, ang dali pang lutuin. Next naman yung escabeche. Akala mo mahirap, no? Magprito ko lang ng isda, lagyan mo ng sweet and sour sauce. Yun na yun. At ito yung pinaka-paborito ko sa lahat. Tofu sisig. Hindi yan basta tofu sisig lang. Sobrang crispy niyan. At pagdating nga sa lasa, kayo na humusga. Umpisa natin dito. Sarsyadong pechay na may itlog. Ginawa ko lang yung Tuesday yan. Tinatamad ako mag-grocery, kaya ginamit ko lang kung ano yung ingredients na nasa ref. Easy lang yan. Itlog at pechay lang to. Pero yung sarsa, ito yung ulam na nakatatlong rice ako. Mabilis gawin, masarap at talaga namang enjoy kainin. Eto, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito niluto. Ilaga muna natin yung itlog. Binulatan ko lang to. Itatabi ko lang muna. At i-prepare na muna natin yung ibang mga ingredients pa. Pechay. China-chop ko lang ito. Make sure na nahugasan nyo na itong mabuti. Kamatis. Dinadice ko lang ito. Mas maraming kamatis, mas maganda. Sibuyas. Itong sibuyas ay china-chop ko lang. At mas okay dito kapag hinihiwa natin ito ng mas maliit na piraso. Bawang. Kinakrush ko lang at china-chop ko lang din ng maliliit na piraso. Itlog. I-crack lang muna natin. At binabati ko lang to. Igisa lang muna natin itong sibuyas. Mga 40 to 50 seconds sa pag-isa, okay na. Ang gamit ko dito ay yung yellow onion pero pwede kayong gumamit ng puting sibuyas o kahit yung purple onion. Para sa akin, mas maraming sibuyas, mas okay. Bawang. Itong bawang ay hindi natin kailangan tustahin. Kaya nilalagay ko to pagkatapos ng sibuyas. Ginigisa ko lang ng mga 30 seconds to. Kamatis. Kapag sinabi nating sarsyado, dapat marami talagang kamatis to. Dahil isa ito dun sa mga base flavors ng dish. At siguraduhin ninyo na hinog yung kamatis bago nyo gamitin. Importante dito na igisa natin yung kamatis hanggang sumambot ng tuluyan. At this point ay tinitimplan ko muna to. Naglalagay lang ako ng ground black pepper at ng patis. At dahil nga sarsyado itong niluluto natin, inuuna ko muna yung tubig dito. Pabayaan lang natin itong kumulo. Yung pechay, maya-maya natin ilalagay yan. Pero kung ginisang pechay naman yung lulutuin natin, dapat ginigisa na natin yun ngayon pa lang kasama ng kamatis. Para kumapit lahat ng lasa ng mga ingredients na nilagay natin kanina, pinapabayaan ko lang ito na kumulo lang muna, kahit mga 20 seconds lang, bago natin ilagay yung itlog. Pagkalagay natin ng beaten egg, huwag nyo munang hahaluin kaagad. Pabayaan nyo lang muna ng maluto saglit para mamuo ng konti. Kapag hinalo nyo kasi agad, parang magiging egg drop soup yung dating niyan. Once na mapansin nyo na nagiging firm na yung ibabaw, pwede na natin itong haluin ng dahan-dahan. Sabay lagay na ng pechay na na-chop natin kanina. Pagkalagay ng pechay, haluin lang natin ito ng bahagya. Tinatakpan ko lang yung lutuan at tinutuloy ko lang ang pagluto dito ng mga 1.5 minutes para lang lumabas yung katas ng pechay. At this point ay ready na tong pechay. Sakto lang yung pagkakaluto natin. Ilagay na natin itong ating Maggi Magic Sarap. Ito yung magpapalinamnam dito sa ating sarsyado.
Haluin lang natin saglit at ilagay na natin dito yung nilagang itlog. Ready na to. Ililipat ko lang sa isang serving bowl at iserve na natin. Ito na ang ating sarsyadong pechay at itlog. Yang sarsa na yan yung dahilan kung ba't naparami yung kanin ko. Isipin nyo, kapag nalagyan pa ng pechay at ng itlog yan at pinasarap pa yung timpla, di ba? Mas mapaparami ka. Kaya dahan-dahan sa kanin eh. Piniritong isda. Boring? Lagyan natin ng sweet and sour sauce para maging escabeche. Timplahan muna natin yung isda. Naglalagay ako ng Maggi Magic Sarap para mas maging malinamnam. Pati yung kaloob-looban nilalagyan ko yan. At hindi na natin to kailangang asinan pa. Make sure na narab nyo lang ito mabuti at pabayaan nyo lang ng mga 10 minutes. Habang nag-aantay, i-prepare muna natin yung ibang mga ingredients pa. Carrot. Binabalatan ko lang to at hinihiwa ko lang into matchstick pieces. Bell peppers. Tinatanggal ko lang yung buto nito at hinihiwa ko lang din into matchstick pieces. Sibuyas. Hinihiwa ko lang ito into wedges. Bawang. Kinakrush ko lang ito at sinachop ko lang. Iprito na natin yung isda. Harina. Makakatulong yan para hindi masyadong tumilamsik yung mantika. Piniprito ko lang yung parehong sides ng isda hanggang sa maging golden brown na yung kulay nito. Once na napa-brown na natin at naging crispy na yung isda, tanggalin lang natin dito sa lutuan at itabi lang muna natin to. Ilalagay ko lang sa plato na may paper towel para ma-absorb yung excess na mantika. Gawin na natin yung sweet and sour sauce. Mantika na pinagprituhan ng isda. Mainit-init pa yan. Bawang. Sadya ko nilalagay kagad yung bawang habang hindi pa ganun kainit yung mantika. Para nang sa ganun, dahan-dahan itong maluto. May iwasan natin na masunog to kagad. Ang importante dito, dapat hinahalo natin habang ginigisa yung bawang para na sa ganun maging pantay yung pagkakaluto dito. Nilalagay ko na rin yung sibuyas. The moment na makita kong nag-uumpisa na mag-brown yung bawang. Itong sibuyas ay ginigisa ko lang hanggang sa mag-umpisa na mag-separate yung mga layers nito. Nilalagay ko na rin yung mga carrots at yung bell peppers. At tinutuloy ko lang yung pag-isa dito ng 1 minuto pa. Sobrang dali na lutuin ng sauce na to. Ilagay na natin yung ketchup. Ang gamit ko dito ay banana ketchup, asukal, at yung white vinegar. Naglalagay din ako ng konting tubig dito. Mabilis ang luto lang to, mga 1 to 1.5 minutes lang. Tinitimplahan ko din ito ng paminta at ng asin. At para mas maging malapot, naglalagay ako ng slurry, cornstarch at tubig. Pagaluin nyo lang. Kalahati lang muna para sigurado tayo na tamang-tama lang yung lapot. Pagkalagay, haluin nyo kagad. At ilagay na natin yung isda na naprito natin kanina. Pagkalagay, niluluto ko lang ito ng dahan-dahan para kumapit yung lasa ng isda dito sa sauce. Ready na to. Ilipat lang natin sa isang serving plate at iserve na natin.
Kung gusto mo maging feeling pro, pero ang totoo niyan, sobrang dali lang lutuin, ito yung gawin nyo. Konting asim, konting tamis, at may mga gulay pang sahog, hindi mo naisipin ang pork chop kapag itong inulam mo. At ito ang pinakamalupit sa lahat. Tofu sisig. Ilang beses ko nung pinatikim itong dish na to sa mga kaibigan ko na ayaw talaga ng tokwa. Isang kagat pa lang, tumahimik na sila. Yung crunch nito, illegal. Minsan nga, mas okay pa sa ibang mga pork version sa restaurant eh. Bell peppers. Ang gamit ko dito ay green at pula. Tinatanggal ko lang muna yung buto dito at hinihiwa ko lang into squares. Long green peppers. Ang gamit ko dito ay jalapeno, pero pwede kayong gumamit ng siling pansigang. Hinahati ko lang to sa gitna. Tinatanggal ko yung mga buto at hinihiwa ko lang ng maliliit na peraso. Sibuyas. China-chop ko lang ito. Tokwa. Ang gamit ko dito ay extra firm na tofu. Dinadice ko lang yan. Iprito muna natin itong tokwa hanggang sa maging crispy na to. Piniprito ko lang to by batch para nang sa ganun maging optimal yung pagkakaluto. Bago natin hiwain yung tofu kanina, prenas ko muna to para makasigurado tayo na matanggal yung tubig sa loob. Nakakatulong yon para nang sa ganun hindi tayo magtagal sa pagprito. Kapag matubig kasi yung tokwa, unang-una magiging matilamsik yung mantika. Pangalawa, medyo matagal yung pagluto hanggang sa mag-brown. Dahil kailangan muna mag-evaporate lahat ng tubig bago pa lang mag-umpisang mag-brown yung tokwa. Kaya mapapansin niyo, unti-unti na nagpa-brown kaagad ito. So itutuloy ko lang ang pagluto hanggang sa maging golden brown at crispy na. Unti-unti na nagiging golden brown yung tokwa. At pakiramdam ko medyo crispy na to. Pero kung gusto niyo mas maging crispy yung tokwa, may isa pa akong ginagawa. Gawin natin. Dino-double fry ko lang to. Tanggalin muna natin yung tokwa dito. At itatabi ko lang muna. Papabayaan ko lang to ng mag-rest ng mga 5 to 7 minutes. At habang pinaparest yung unang batch, iprito muna natin itong pangalawang batch ng tokwa. Lulutuin lang natin ito hanggang sa mag-umpisa ng mag-brown, katulad ng kanina. At once na mangyari na yon, hahanguin lang muna natin ito. At itutuloy natin ang pagprito dun sa unang batch hanggang sa maging golden brown at crispy na to. I-double fry na natin yung unang batch. Sakto na yung ganito. Gagawin lang natin yung same step dun sa pangalawang batch ng tokwa. Tunog crispy na rin. Try natin, kahit medyo mainit pa. Ayos. Ngayong napakrispy na natin yung tokwa, ituloy na natin yung pagluto. Nagtirala ako ng konting mantika. Butter. Pinaghahalo ko yung mantika at yung butter para nang sa ganun, hindi kaagad masunog yung butter. Lulutuin lang natin to ng dahan-dahan. Sibuyas. Ito yung nahiwa natin kanina. Kalahati lang muna yung lulutuin ko. Yung natira, itatap natin mamaya sa tokwa. Guys, between low to medium heat setting lang ang gamit ko dito dahil kailangan lang natin itong lutuin ng bahagya. Bell peppers. At yung long green pepper. I-turn off na natin yung heat. At i-toss lang muna natin ito para lang humalo sa isa't isa yung mga ingredients. At this point, wala nang apoy ito, naka-off na. Crispy fried tofu. Sinigurado ko lang. Itutos ko lang muna to at itabi lang muna natin. Gawin naman natin yung sisig dressing. Toyo. Calamansi. Ground black pepper. Liver spread. Pero optional ingredient lang to.
Nakakatulong yan para mas magpalasa dito sa ating tofu sisig. Pero kahit wala kayong ilagay na liver spread, okay lang din. Haluin lang natin itong mabuti. Mayonnaise. At Maggi Savor. Hot chili ang gamit ko para medyo maanghang. Pero kung hindi kayo masyadong mahilig sa maanghang, yung Maggi Savor Classic, bagay na bagay din dito. Hinahalo ko lang itong mabuti hanggang sa ma-distribute na lahat ng mga ingredients. Ihalo lang natin itong dressing dito sa tofu. At i-fold lang natin ito. Ito na yung remaining na sibuyas. Pwede na nating serve ito as is, or para mas exciting, pwede pa natin itong iserve sa sizzling plate. Ayun, ito yung top 3 na meatless dishes na naluto ko last week. Sa totoo lang, kahit walang karne, basta ganito yung ulam, okay na ako dyan. Nasa description ng video natin yung detalye ng bawat recipe na yan. At kung nakaabot ka dito sa part na to ng video, i-comment mo naman, no baboy. Ayos ba? Maraming salamat sa inyo lahat sa pagnood ng video na to at magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang videos. Hanggang sa muli.